Welcome to Miss Kalye Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi namin sa inyo. Si Ira ay 27 years old, isang may bahay. 5 taon na siyang nangungupahan sa maliit na paupahang kwarto na pagmamay-ari ni Mang Atan, isang 50 anyos na matandang binata. Dalaga pa lang si Ira nang mangupahan siya rito. Simula nang magtrabaho siya bilang isang entertainer at dancer sa isang club, ay doon na ang kanyang naging uwian. Hanggang sa makilala niya ang kanyang asawa na si Kevin, na kalaunan ay tumira na rin sa kanyang apartment. Matyaga siyang niligawan ni Kevin, isang 21 anyos na kolehiyo at anak ng isang may kayang pamilya. Madalas kasing tumambay sa club ang binata kung saan nagtatrabaho si Ira, hanggang sa matipuhan niya nga ang nakakaakit na karisma ng dalaga. Maganda si Ira, maputi at makinis. Pati ang katawan ay talagang di pahuhuli kumpara sa iba. Idagdag pa ang kanyang height na nasa 5'5", na lalong nakadagdag pansin sa mga lalaking nasa paligid niya. Sa hirap ng buhay ng dalaga sa probinsya, ay nakipagsapalaran to sa Maynila noong nasa edad 18 siya. Sa una ay ayaw ng mga magulang niya, dahil takot ang mga to lalo't hindi kabisado ng dalaga ang paraan ng pamumuhay sa syudad. Pero sa huli, wala na silang nagawa kundi hayaan to. Nakita nila kung gaano kadesidido itong mabago ang buhay. Pero sa huli, ay sa club din ang bagsak ng dalaga dahil wala naman tong tinapos kahit high school man lang sana. Dahil malapit nang lumagpas ang edad ng dalaga sa kalendaryo, ay tinanggap niya ang pagsuyo ng binata. At isa pa ay masyado siyang naging marupok ng oras na yun. Kaya nagpasya na rin siyang makapag-live-in sa binata. Alam rin ni Ira na lagpas na ang kanyang edad sa kanyang trabaho. Kaya hindi na siya nabigla ng isang araw ay binigyan na siya ng manager ng club ng kanyang huling sweldo na mas maliit kaysa sa natatanggap niya dati. Kahit hindi pa rin kumukupas ang natural na ganda at pangangatawan, ay wala na siyang nagawa dahil hanggang 25 anyos lang ang pwedeng magtrabaho roon. Kevin, sinisanti na ako ng manager namin. Banggit ni Ira kay Kevin habang naghahapunan sila. Bakit? Tanong ni Kevin habang patuloy sa pagkain nang hindi man lang nakatingin sa kanyang kinakasama. Hindi na raw ako pwedeng sumayaw at mag-aliw ng mga customer dahil sa edad ko. Pwede ka naman magtrabaho pa rin doon kahit waitress ah. Bakit hindi mo pinaliwanag? Gustuhin ko man. Ayaw na talaga ng manager. Kasi marami pa rin doon ang mas bata na pwedeng gumawa ng trabaho ko. Naku, paano ang panggastos natin araw-araw? Hindi ba binibigyan ka naman ng allowance ng mga parents mo? Nakita na lang ni Ira na kumislap ang paligid niya, sabay ng pagbagsak niya sa upuan. Aba tumasa ka pang gaga ka? Sa kinansel nga na AirPods kong ATM card ko eh. Hindi ka ba nakikinig noon nang sinabi ko yun sa'yo? Galit na tura ng lalaki. Sorry na. Nakalimutan ko lang. Lumuluwang sagot ni Ira habang pinupunasan ang gilid ng labi na may bahid na ng dugo. Saan tayo ngayon nahanap ng panggastos sa araw-araw? Susubukan ko maglakad bukas para maghanap ng ibang trabaho. May konti naman ako naipon eh. Baka pwede munang yun pansamantala. Mabuti naman. Sige, akin na muna yung sweldo mo. May lamay ngayon kay Mang Turoy eh. Baka pwedeng swertihin ako. Kahit nag-aalangan, ay binigay ni Ira ang halos kabuuan ng kakarampot niyang sweldo.
Huwag mo na akong hintayin. Makabuti na ako ng magdamag. Tsaka nagmamadaling umalis si Kevin sa bahay. Naluha na lang si Ira. Hindi niya akalain na habang tumatagal, ay unti-unting nakikita niya kung gaano kawalang hiya ang kanyang kinakasama. Unti-unti siyang nakaramdam ng pagsisisi sa sarili. Ngunit dahil napamahal nga siya sa lalaki, ay binaliwala na lang niya muna to. Kinabukasan, ay maagang umalis si Ira para maghanap ng ibang trabaho. Nag-apply rin siya sa mga agency pero puro waiting ang advice sa kanya. Simula noon, tuwing umuwi si Ira mula sa paghahanap ng trabaho ay palaging panlalait at pananakit ang ginagawa sa kanya ng kanyang asawa. Na wala namang ibang ginawa kundi maghapong matulog at magsugal magdamag. Ang masama pa ay wala siyang lakas na lumaban sa lalaki dahil sa una ay mahal niya to. Pero nang maglaon, ay napapalitan na to ng takot at galit. Isang umaga, ay malakas na katok ang bumulabog sa apartment. Sandali lang po, sagot ni Ira mula sa loob ng apartment. Galing kasi to sa banyo at nagmamadaling tinapis ang tuwalya habang papunta sa pinto dahil sa patuloy na pagkatok ng tao sa labas ng bahay. Sino bang? Hindi na natuloy ni Ira ang sasabihin sa pagkabigla kung sino ang kumakatok sa pinto. Magandang umaga, Ira. Mga Atan, magandang umaga rin ho. Si Kevin nandyan ba? Tanong ng matanda na napatingin sa katawan ng babae dahil nakatapis lamang to. Wala po eh. Kasi iha, kukunin ko na sanang para sa 3 buwan yung upa sa kwarto. Mang Adan, wala pa ho kasi akong pambayad ngayon eh. Alam niyo naman pong natanggal ako sa trabaho, diba? At naghihintay pa po ako ng tawag sa mga agency. Naku iha naman, hindi ko na problema yan. Kung hindi ka makakabayad ngayon eh, mapipilitan akong tumawag ng polis para paalisin kayo sa loob ng 24 oras. Lalamig si Ira sa sinabi ni Mang Atan. Mang Atan, baka pwede naman akong mabigyan niyo ako ng konsiderasyon. Nagmamakaawang tono niya. Alam mo naman sigurong gusto ko, iha. Naapayo ko si Ira at tumango ng dahan-dahan. Alam ni Ira na matagal nang may gusto sa kanya ang matanda. At alam rin nito kung ano ang nais ng matanda sa kanya. Ito ay ang masolo siya nito sa kama. Sa puntong yun, biglang itinulak ni Mang Atan si Ira papasok ng kwarto. Tsaka isinandal to sa pader. Iha, ilang buwan ko nang iniaalok to sa'yo. Sabay hiklat ni Mang Atan sa tuwalya ng dalaga. Halos himatayin nga ang matanda sa tanawing nasilayan. Samantala, pilit namang hinukubli ni Ira ang sarili gamit ang mga braso dahil naiilang to sa kakaibang tingin sa kanya ni Mang Atan. Kasi, Mang Atan, nag-aalangang sagot ni Ira. Pumayag ka na, iha. Kaysa naman maghanap ka pa ng ibang matitirahan. Nakangiting sambit ang matanda. Nag-isip ng mabilis si Ira. Tatanungin ko po si Kevin mamaya kung nakakuha na siya ng pambayad sa upa. Naku iha, kung papayag ka lang sa alok ko, wala ka na sanang babayarang upa sa akin. Quits na tayo sa utang mo. May bonus ka pa. Pilyong tugon ng matanda. Magkano po ba yun? Nahihiyang sambit ni Ira. Pero sa oras na yun, kailangan niya ng pera. Dahil baka malintikan na naman siya pag-uwi ng asawa. 10,000 iha. Ano? Idila ba? Nahihiyang tumango na lamang si Ira.
Wala nang nagawa pa ang dalaga sa oras na yon. Napapikit na lamang to at muling napasandal sa pader. Unti-unting dumapo ang halik ng matanda sa kanyang leeg. Pero kahit ganoon, ay hindi niya magawang magsinungaling sa sarili na kahit sobrang tanda na ni Mang Atan, ay hindi niya maitatangging mahusay pa rin to. Mga ilang minuto lang, namalayan na rin ni Ira ang sarili na kusa ng nagpaparaya sa matanda. Kuisang binukas nito ang mga hita para sa matanda habang nakahiga na sila sa kama. Napayakap na lang ng mahigpit si Ira sa matanda na walang sawang nagpapakasasa sa iniingatan niyang dangal. Humihinga na lag-ayos ng sarili si Mang Atan. Tila nagmamadali ito habang nakatingala naman si Ira sa kanya na nakahiga pa rin sa kama. Okay na po ba tayo Mang Atan sa upa? Medyo nakangiting tanong nito. Ha? Haba, hindi sapat yun iha. Hindi ba kontento ang matanda sa isang beses? Alam niya sa sariling gusto pa nitong umulit sa magandang babae. Pero sinabi mo nga, medyo sumimangot sa adang dalaga. Kung papayag ka lang sana, kahit isang beses pa, okay na tayo. Pero umaasa ka pa yata kay Kevin na bibigyan ka ng pera. Opo. Pues, bibigyan kita ng 1 linggo para magdesisyon. Ani ni Mang Atan na nagmamadaling sinuot ang pantalon at t-shirt, sabay lumabas ng pinto. Lumabas din pagkatapos si Ira para i-follow up ang mga ahensyang inaplayan niya. Pero malas talaga na wala pa ring tumatanggap sa kanya. Ang masaklap pa, sinasalubong din si Ira ni Kevin na galing sa inuman ng bugbog at mura dahil hindi pa siya nakapaghanda ng hapunan. Kaya hindi na naman siya makakalabas ng ilang araw dahil sa mga pasang tinamo niya. Sa puntong yun, nakapagdesisyon na si Ira kung ano ang kanyang gagawin. Pagkatapos ng 1 linggong pananakit at pang-aabuso ni Kevin kay Ira, ay alam na ng dalaga kung ano ang sasabihin kay Mang Atan. Sa araw na yon, umaga pa lang ay umalis si Kevin para makapagbisyo na naman dahil binigyan siya ni Ira ng pera para panggastos dito. Pagkatapos ng 1 oras, ay may kumatok na sa pinto at nang buksan to ni Ira, ay nandoon na nga si Mang Atan at nakangiti. Anong basya mo, iha? Nakangiting sambit nito. Payag po ako ng 50,000. Medyo pilyong sagot ng dalaga. Ano? Mahirap po yung pinapagawa niyo sa akin eh. Kapag nalaman to ni Kevin, tiyak papatayin niya ako. Malalim na nag-isip si Mang Atan. Sige, payag ako. Pero dapat susunod ka sa lahat ng utos ko. Naiintindihan mo? Tumango si Ira. Tanda ng kanyang pagsang-ayon. Inaabot pa ng 3 araw bago nabuo ni Mang Atan ang kanyang plano. Oh, Mang Atan, napasugod ka. Anong balita? Nasa banyo pa si Ira naliligo. Ani ni Kevin na nagbukas ng pinto. Kevin, kumusta? Hindi naman si Ira ang hanap ko. Ikaw talagang sadya ako kasi birthday ko ngayon. Kaya yayayain sana kita para samahan ako sa konting salo-salo sa bahay ko mamaya. Ganun ba? Aba, sama mo ako dyan Mang Atan. Basta chibugan, inuman at libre. Hindi ko tatanggihan yan. Tsaka Mang Atan, yung atraso namin sa upa. Nako Kevin, wag mo lang intindihin yun. Quits na tayo. Total mabait naman si Ira at good payer naman siya noon. Bago siya mawalan ng trabaho kaya nagkasundo kami na babayaran na lang niya ako kapag may bago na siyang trabaho. Talagang bilib ako sa iyo Mang Atan. The best ka talaga. Ano Ira? Pupunta tayo mamaya sa bahay ng Mang Atan ha? Ani ni Kevin nang mapansing lumabas na ng banyo si Ira. Ha? Oo, sige. Pero lalakad lang ako uli para mag-follow up at maghanap ng aaplayan.
Pero babalik din agad ako mamayang hapon. Ani ni Ira na nakatapis ng tuwalya at nagmamadaling nagtungo sa kwarto. Hanip talaga ang asawa mo, Kevin. Hindi pa rin kumukupas ang katawan kahit medyo may edad na. Pabirong saad ng matanda. Kaya nga hindi ko binibitawan yan mga tani. Malaki ang pakinabang ko dyan. Kaya wala lang magkamaling may umaswang sa kanya. Kasi patay sila sa akin. Pabirong bantari ni Kevin. Napaisip na lang ang matanda at saka ngumiti sa sinabi ni Kevin. Pagdaan ni Ira sa tapat ng bahay ni Mang Atan, kinahapunan ay maingay na rito, gawa ng sunod-sunod na kantahan sa videoke ng mga bisita ng matanda. Kasama na rito si Kevin na enjoy sa paglagok ng alak. Nang makita ni Mang Atan si Ira, ay hindi na nito pinayagan na umuwi sa bahay at hinila na siya nito para paupuhin sa tabi niya habang si Kevin naman ay nasa kabilang upuan at abala pa rin sa pagkanta sa videoke. Kapag kumakanta sa videoke si Kevin, ay tumitsyempo naman si Mang Atan kay Ira sa palihim na paghaplos nito sa hita, pataas sa ilalim ng palda nito. Ang kasunduan natin, Ira. Huwag mo sanang kalimutan. Opo, Mang Atan. Tutupad po ako kung tutupad din kayo. Pilyang tugon ng dalaga. Oo naman. Ibibigay ko sa iyo yun mamaya kapag nasa kwarto ka na. Kasama ang lasing mong asawa. Ilang oras pa ang lumipas. Unti-unti nang nagsisialisan ang mga bisita ni Mang Atan. Hanggang sa inabot na sila ng madaling araw na sila na lang 3 ang natitira. Bagsak na ang asawa mo, Ira. Bubuhatin ko na lang siya papunta roon sa kwarto ko. Sumunod ka na lang sa akin. Saglit na pumunta sa banyo si Ira para maghilamos. Maya-maya pa ay tinawag na siya ni Mang Atan para pumasok sa kwarto. Matagal ko nang inaantay ang oras na to. Alam mo bang matagal ko nang pinapangarap ang ganitong eksena kasama ka, Iha? Agad na pumunta sa aparador si Mang Atan at kinuha ang isang makapal na envelope na puro pera ang laman. O ayan, gusto mo bilangin mo pa. Dinungaw ni Ira ang laman ng envelope. At nakita naman niya yung puno at tig-1,000 na sa tingin naman niya 50,000 ang halaga. Okay na po, sabay ngiti nito. Nang marinig ni Mang Atan na pumayag na si Ira ay walang kagatol-gatol na itinulak ang dalaga sa kanyang kama. Napakagatlabi na lang ang dalaga nang muli siyang pagsawaan ng matanda. Kahit may kapalit ay hindi may tatanggi ng babae na halos mabaliw siya sa matanda. Halos maluha naman si Mang Atan habang pinagmamasdan ang magandang mukha ng dalaga kasabay ng pag-uga ng matibay na kama. Puro mga pigil na boses ang maririnig sa kwarto ng matanda dahil kay Ira. Nakayakap to ng matindi sa matanda na tila ayaw ng kumalas ng mga oras na yun. Napapailing si Ira sa kanan kung saan katabi niya ang kanyang kinakasama na mahimbing pa ring natutulog dahil sa kalasingan. Ito ang hiling sa kanya ni Mang Atan. Ang pagsawaan siya nito katabi ng kanyang asawa. Medyo kinakabahan si Ira at baka magising to pero mabuti na lamang at hindi. Ilang oras ding nagpakasasa si Mang Atan sa loob ng kwartong yun kasama si Ira. Hanggang sa nagmamadaling lumabas ang dalaga. Sinugurado muna niya na nakatulog na ng mahimbing si Mang Atan pagkatapos maialpas ang kanyang pangangailangan. Habang naglalakad papalabas ng bahay ni Mang Atan si Ira, ay sinusuot pa rin niya ang blouse na ginamit niya sa pag-apply sa trabaho. At hawak sa kabila ang envelope na binayad sa kanya ng matanda. Pagdating sa paupahang bahay, ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Ira. Kinuha agad dito ang isang maletang hinanda niya, tsaka nagmamadaling umalis doon sa dati nilang tinitirahan ni Kevin. 12 oras pa ang lumipas. At nakarating na sa Bicol si Ira para doon magsimula ng panibagong buhay nang wala si Kevin. At doon sinalubong siya ng kanyang mga magulang na may mga edad na rin.
Mahigpit na niyakap nito ang kanilang anak na matagal ding nawala sa kanilang piling. Walang tanong o panunumbat na nangyari. Kung ano man ang naging kapalaran ni Ira doon sa Maynila, ay nakaraan na to, na dapat nang kalimutan dahil tuloy lang ang buhay. Napaluwa si Ira sa huli, ngunit may ngiti sa mga labi. Hanggang dito na lang po ang ating istorya at sana'y napasaya namin kayo sa ating kwento.